Isipin ang eksena, isang batang mag-asawa, puno ng mga pangarap, pagbuo ng isang hinaharap na magkasama, na save ang bawat sentimo na may dedikasyon. Hanggang sa isang solong instant, lahat ay gumuho. Ang pagtitipid sa kasal, ang resulta ng mga buwan ng sakripisyo, ay nawawala ng walang paliwanag. At kapag ang may akda ng pagnanakaw na ito ay mayabang na nagpahayag, ako ang kanyang ina at ikaw. Isang pasahero lamang sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi lamang ito pagnanakaw, ngunit isang pagpapahayag ng digmaan. Habang ang asawa, na naparalisado ng kawalan ng pakiramdam, ay nananatiling tahimik nang walang lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang sariling asawa. Magandang hapon, mahal na tagapakinig. Ako si Ander Branco at may kasiyahan akong malugod na tinatanggap kita dito sa Almas Entrelaadas Channel. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na pukawin ang iyong emosyon at gagawing sumasalamin ka sa mga limitasyon, paggalang at ang totoong kahulugan ng pamilya. Sundan mo ako. Laging itinuturing ni Elian ang kanyang sarili na isang babaeng babae. Sa 2 taon na pag-aasawa kasama si Emsimo, natutunan niyang lunukin ang mga palaka. Ang kanyang biyenan na si Joanna Vladimirovna ay pumasok sa kanyang bahay na parang siya ang may-ari, gamit ang kanyang sariling susi nang hindi man kumakatok. Inayos niya ang mga kasangkapan ayon sa kanyang panlasa, pinuna ang bawat ulam na inihanda ng kanyang manugang at, mas masahol pa, sinabi sa kanyang mga kapitbahay na si Lian ay isang walang kakayahan na may bahay. Kahit na, ang dalaga ay kumagat ng kanyang dila at lumipat. Ngunit ang lahat ng pasensya ay may limitasyon. At ang limitasyong ito ay brutal na lumampas. Nagsimula ang lahat ng 6 na buwan na ang nakalilipas, nang magpa siya ang mag-asawa na makatipid ng pera upang bumili ng kotse. Si Elian ay nagtrabaho bilang isang receptionist sa isang dental clinic, at si Emsimo ay nagtrabaho bilang isang manager sa isang kumpanya ng konstruksyon. Sama-sama, nakakuha sila ng halos 10,000 riis bawat buwan. Matapos ibawas ang mga installment para sa bahay, bills at ang supermarket, mayroong halos 3,000 na iwan upang makatipid. Nag-save sila ng disiplina, nagdeposito sa pagitan ng 1,000 at 1,500 riis bawat buwan. Bumili pa si Elian ng isang magandang ceramic pig na inilagay niya sa kanyang silid. Nagkaroon ng pagtitipid, mga bonus mula sa trabaho, mga regalo sa Pasko, anumang labis na kita. Noong Enero, nakataas na nila ang 12,000 riis. Hindi nagtagal bago mo makuha ang ginamit na kotse na gusto mo ng sobra. Alam ni Joanna Vladimirovna ang tungkol sa pagkakaroon ng baboy. Higit sa patuloy niyang tinatanong kung magkano ang save na nila, palaging nakakahanap ng isang dahilan upang maliitin ang mga plano ng mag-asawa. Car. Ano para sa mas mahusay na mamuhunan sa isang lugar? Ang modelong ito ay hindi mabuti, dapat silang bumili ng isang pambansa. Iminungkahi pa niya na may isang kahusayan ng hangin na ibinibigay nila ang pera sa kanya upang imamuhunan ito sa bangko at kumita ng interes. Ngunit walang maaaring isipin kung ano ang susunod. Sa nakamamatay na Martes na iyon, umuwi ng maaga si Lian mula sa trabaho. Ang isang hydraulic na problema sa klinika ay naglabas ng koponan ng maaga sa schedule. Habang binuksan niya ang pintuan ng apartment, narinig niya ang hindi masabi na tinig ng kanyang biyenan na nagmula sa silid tulugan. Ang babae ay ungol ng isang bagay sa kanyang sarili, malinaw na nakikibahagi sa ilang aktibidad. Tahimik na sumulong si Lily sa koridor at, habang sinilip niya ang pintuan, nakita niya ang paningin na pinalamig ang kanyang dugo, si Joanna Vladimirovna, kasama ang kanyang likuran. Ay pamamaraan na walang laman ang piglet sa isang malaking bag, ang mga banknotes ay naghalo sa pag-clink ng mga barya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagawa niya iyon, ang katumpakan ng mga paggalaw ay ibinigay ito. Ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Elian ay nanginginig sa pagkagalit. Ang biyenan ay lumingon ng walang kahihiyan na para bang siya ay nag-organisa lamang ng kanyang sariling mga bagay sa kanyang sariling tahanan. Ikaw ba yan? Dumating ng maaga ngayon. Kinukuha ko ang pera. Ang maximum ay kakailanganin ito. Ano ang pera? Ang perang ito ay atin. Sumulong si Elian sa silid, nakakaramdam ng galit na kumukulo sa loob. Ito ay atin, ang bunga ng aming gawain. Nagbigay si Joanna Vladimirovna ng isang ironic na ngiti at nagpatuloy sa pag-uri ng mga tala.
Si Maximo ang aking anak, kaya ang perang ito ay akin din. At ikaw, ano ito? Ang tono ay puro disdain na parang ang salitang asawa ay isang insulto. Ngayon ikaw ay asawa, bukas maaari kang maging isang dating anak ay magpakailanman. Isang bagay na-click sa isip ni Elian. Sa loob ng 2 taon, nilamon niya ang mga iinsulto, kahihiyan, panghihimasok. Ngunit iyon ni si Ena ay labis, ang biyena na blatantly nagnanakaw at iniisip pa rin na may karapatan siya. Ibalik ang pera. Ngayon, lumapit siya, tinukoy. Ako ang kanyang ina at ikaw. Isang pansamantalang lining lamang, ipinahayag na si Joanna Vladimirovna na nagtitipon ng mga huling tala. 12,000 reis. Ang maksimum na kailangan mo para sa isang negosyo. Tinanong niya ako mismo. Ang mga salita ay natigil tulad ng isang sampal. Pansamantalang probisyon. Matapos ang 2 taong pag-aasawa ng mga pagtatangka na bumuo ng isang relasyon na nananatiling tahimik sa harap ng bawat kawalang, galang, iyon ang hatol. Ang biyenan ay hindi man lang nag-abala upang itago ang kanyang pag-aalipusta. Nagsisinungaling ka. Hindi kami hiniling ni Maximo ng pera para sa anumang negosyo. Hindi kailanman. Sinara ni Joanna Vladimirovna ang kanyang bag na may isang matatag na kilos at nahaharap sa kanyang manugang. At paano mo malalaman kung ano ang napag-usapan namin? Sa palagay mo sinasabi niya sa iyo ang lahat. Ang tiwala sa kanyang tinig ay nag-atubiling si Elian para sa isang segundo. Totoo ba ito? Sa katunayan, hiniling ni Maximo sa kanyang ina na kumuha ng pera, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang asawa. Hindi. Kilala niya ang kanyang asawa. Maaari siyang maging hindi mapag-aalinlangan, malambot, ngunit hindi iyon duwag. Nasaan si Maximo? Tanong niya, sinusubukan na panatilihing matatag ang kanyang tinig. Sa trabaho, syempre. Hindi tulad ng ilan, kumita siya ng totoong pera. Hindi siya umuwi hanggang 3 sa hapon. Ngayon ay may problema sa klinika, pinakawalan nila kami ng maaga, ipinaliwanag ni Elian, at sa lalong madaling panahon ay pinagsisihan ito. Bakit mo ipinapaliwanag ang iyong sarili sa babaeng iyon? Malinaw ito. Suliranin sa klinika, pinaglaruan si Joanna Vladimirovna. Tiyak na ako sa isang cave kasama ang aking mga kaibigan. Ngayon gumawa ng mga dahilan. Walang oras si Elian. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawag ang asawa. Ang mga singsing ay nag-drag hanggang sa wakas, sumagot si Maximo. Ang kanyang boses ay tunog pagod, nagkasala. Lily, may nangyari ba? Ang iyong ina ay narito sa bahay. Kinukuha niya ang lahat ng aming matitipid na pera. Sabihin mong tanong mo. Isang mabibigat na katahimikan ang namuno sa tawag. Narinig ni Elian ang paghinga ng kanyang asawa sa kabilang linya. Tumawag si nanay at nag-usap tungkol sa isang pagkakataon. Isang maliit na negosyo upang magsimula. Seryoso ka ba? Ang boses ni Elian ay sumakay. Binigyan mo siya ng aming pera nang hindi kumonsulta sa akin. Hindi ko ito ibinigay, ako lang hindi ko ito ipinagbawal. Sinabi niya na natigil ang pera. Mas mahusay na mamuhunan. Anong negosyo? Anong pamumuhunan? Ang isang kaibigan niya, si Tamara Ivanova, ay nagbubukas ng isang salon ng kagandahan. Kailangan ng mga kasosyo. Ipinikit ni Lian ang kanyang mga mata. Si Tamara Ivanova, ang kapitbahay ng biyenan, ay kilala sa kanyang kahina-hinala na mga negosyo. Sa huling 5 taon, sinubukan ko na magbenta ng mga magic pants, mga kurso ng himala at sumali pa sa mga pyramid sa pananalapi. Natapos ang lahat ng mga pakikipagsapalaran sa parehong paraan na may magagandang pangako at nawawalang pera. Pinakamataas, umuwi na ngayon, iniutos ni Lian na kabitin bago siya tumugon. Pinanood ni Joanna Vladimirovna ang lahat na may kasiya, siyang ngiti. Ang bag na may pera ay nasa kanyang paanan na walang pagtatangka na itago ito. Nang matapos ang manugang na babae, ang biyenan ay sinalakay ng irony. Kaya, nakausap mo ba ang asawa mo? Ngayon naiintindihan mo ba kung sino ang namamahala sa pamilyang ito? Naiintindihan ko, sagot ni Lian, mababa at matatag. Naiintindihan ko na niloko mo ang iyong sariling anak at ninakaw ang aming pera. Nagnanakaw ba ako?
Itinaas ni Joanna Vladimirovna ang kanyang kilay na saktan. Ako ang ina. Marami akong karapatan dito kaysa sa iyo. Ano ang alam mo tungkol sa pera, tungkol sa pamumuhunan? Sa kanyang maagang 20s, nakaupo doon na nagbibilang ng mga ngipin sa kanyang klinika. Isang bagay sa loob ng ilian ang nagbago. Tulad ng kung ang mga taon ng kahihiyan, pagsalakay, ang kawalang, galang ay sa wakas ay natagpuan ang isang outlet. 2 taon ng paglabas ng apoy, sinusubukan na mangyaring, naghahanap ng isang minimum na paggalang. At nagkaroon ng resulta, walang kamali, mali na pagnanakaw at walang hanggan na pag-aalipusta. Bigyan mo ako ng pera, anya, dahan-dahan at malinaw. Hindi ko ibabalik ito, sumagot ang biyenan na may parehong malupit na kalmado. Ngunit dahil karapat, dapat ako sa isang bagay na mas mahusay kaysa sa pamilyang ito. Ang mga mata ni Ilian ay sinunog ng isang lamig na hindi niya kinilala. Ang bawat salita ay lumabas na sinusukat, pinuputol. Mayroon akong isang matalim na talim makalipas ang mga taon ng tahimik na patalas. Nanalo ka, Janet. Ang pangalan ay tunog tulad ng isang kutsilyo na natigil sa talahanayan, sinasadyang mali, hinuhubaran siya ng pamagat na pinahahalagahan niya ng labis. Ngunit hindi sa paraang naiisip mo. Dahil kapag naglalakad ako palabas ng pintuan na iyon, hindi ito magiging tulad ng marupok na maliit na niebe na kinamumuhian mo. Ako ang magiging babae na sa wakas ay naunawaan, hindi ka nagtatayo ng isang bahay sa isang pundasyon ng kawalang galang. Hinawakan ng kamay ni Ilian ang hawakan ng kanyang puno ng kahoy na mahirap para sa kanyang mga knuckles na maging maputi. Hindi siya lumingon. Hindi ko bibigyan ng kasiyahan si Janet na makita ang isang luha, panginginig, isang pag-aalangan. Max, Anya, nang hindi umikot, ang kanyang tinig ay sumigaw sa pasilyo tulad ng isang hatol. Mayroon kang numero ko. At mayroon kang eksaktong 7 araw upang magpasya kung nais mo ang isang asawa o isang ina. Bakit ang parehong mga bagay na magkasama sa format na ito? Isang tuyong tawa, halos isang pinigilan na hikbi. Hindi iyon umiiral. Ang pintuan ay bumagsak ng isang crack na bumagsak sa bahay tulad ng isang panimulang baril. Sa labas, ang hangin sa gabi ay cool, halos malupit sa kaibahan nito sa nakakapangit na init ng kanilang talakayan. Huminga ng malalim si Ilian, naramdaman ang bigat ng puno ng kahoy na parang isang angkla, hindi isang bagay na hinila siya, ngunit isang bagay na huminto sa kanya na lumipad. Hindi siya lumingon. Hindi sa oras na ito. Ang nagtulak sa kanya ay hindi ang pamagat ng dating asawa, dinala niya na tulad ng isang hindi nakikita na peklat sa loob ng maraming taon. Ito ay ang katiyakan na, kung siya ay nanatili, hindi kahit na isang anino ng dignidad na dati niyang pinaniniwalaan na mayroon siya. At nang pinakawalan ng kanyang biyenan na si IC na tumawa, na parang ang ideya ng isang diborsyado na babae na ipinagmamalaki ay ang pinakakamanghamanghang biro ng siglo, nadama ni Ilian na may masira sa loob niya. Hindi ng sakit, ngunit sa pagputol ng kaliwanagan, hindi na ulit. Isang linggo, Anya, nang hindi lumingon sa kanya. Hindi umiling ang boses. Tumawag sa akin kapag nagpasya ka kung aling panig ka. Ang mga araw na sumunod ay isang haze ng pagkapagod at tahimik na galit. Ang kanyang matagal na kaibigan na si Svetlana ay gumagapang sa ilalim ng kanyang timbang tuwing gabi, habang nagpapanggap siyang natutulog, na pinihit ang bawat salita sa kanyang ulo, ang bawat kahihiyan ay nilamon na parang normal. Ito ay normal para sa isang babae na halos 50 upang gamutin ang kanyang manugang na babae tulad ng isang walang pasasalamat na maliit na lingkod. Ito ay normal para sa kanyang asawa, isang matandang lalaki, na yumuko sa kanya sa bawat maternal whim na parang siya ay isang natatakot na anak. Ito ay normal na siya, si Ilian, ang nagbabayad ng kalahati ng mga panukalang batas, ang nag-ayos ng bahay, ang nagmamahal sa taong iyon sa kabila ng lahat, ay ang tanging nagdadala ng bigat ng pagiging labis, masyadong hinihingi, masyadong sensitibo, labis. Tumawag si Maxim. Palagi. Tuwing umaga, tuwing gabi. Ang kanyang tinig, isang beses na matatag at tiwala, ngayon ay tunog tulad ng isang thread na nakaunat sa limitasyon. Bumalik ka. Pag-usapan natin. Nangako ako. Ngunit ang mga pangako, alam na niya, ay tulad ng air conditioning sa sala ni Janet Vladimirovna, naka-on lamang kapag maginhawa, naka-off sa sandaling lumipas ang kakulangan sa ginhawa. Ano ba talaga ang sasabihin mo sa kanya?
Tanong ni Lian at ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay sapat na sagot. Hindi ko lang siya mapuputol sa aking buhay. Sa wakas ay inamin niya na parang isang wastong dahilan. May ina ko. Walang humihiling na gupitin. Humihiling ako na umiiral. Kaya't sa unahang pagkakataon ay pipiliin mo ako. At pagkatapos, sa ika-4 na araw, ang telepono ay tumunog kasama ang numero ng kanyang biyenan. Ang tinig ni Janete ay nagtagumpay na nakilala bilang pag-aalala. New. Ang Maxim ay isang gulo. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog, nagkakamali siya sa trabaho. Masaya ka ba ngayon? Ipinikit ni Lian ang kanyang mga mata, naramdaman ang bigat ng kabalintunaan. Ang parehong babae na tumawag sa kanya na makasarili sa pagnanais ng paggalang ay humihiling ngayon sa kanyang pagbabalik, hindi sa pag-ibig sa kanyang anak, ngunit dahil sa takot na mawala siya. Bigyan ito ng oras, Janete. Siguro sa wakas ay naiintindihan niya ang ginagawa mo. Ano ang gagawin ko? Ang tinig ng biyenan ay tumaas, matalim. Nilikha ko ito. 2 taon ang paglalagay sa iyo, at kailangan ko pa ring marinig ito. 2 taon? Tumawa si Elian, isang tuyong tunog. Pinagtibay ko siya mula pa noong unang buwan ng kasal. Ang susunod na insulto, ikaw. Hindi ka makakahanap ng ibang lalaki, magtatapos ka mag-isa, hindi man siya makinig ng maayos. Naghang siya bago ang kanyang galit ay nagsabi sa kanya ng isang bagay na ikinalulungkot niya. Hindi para kay Janete, ngunit para sa kanyang sarili. Sa ika-7 araw, lumitaw si Maxim sa pintuan ni Svetlana na may malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang hindi pabalbas. Mukhang may edad na siya ng 1 dekada. Tinanggap ko, sinabi niya, nang walang preamble. Kinausap ko siya. Tumawid si Elian sa kanyang mga braso, naghihintay. Hindi ito magiging madali. At humihingi siya ng paumanhin. At nag-atubili siya ang 80,000. Ibinabalik niya ito. Sa mga installment. Sa mga installment, itinaas ni Elian ang isang kilay. Na parang pinansyal. Iyon ang makakaya niya. Hindi ito tungkol sa pera, Maxim. Bumuntong hininga siya. Tungkol sa iyo ang pag-unawa na sa susunod na tumawid siya sa linya, hindi magkakaroon ng susunod na oras. Tumango siya, at sa unahang pagkakataon sa mga taon, nakita ni Lily ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi natatakot o indecision. Ito ay isang spark ng isang bagay na maaaring maging lakas ng loob. Okay, sinabi niya sa wakas. Subukan natin. Ngunit alam nilang pareho, hindi ito isang bagong simula. Ito ay isang truce. At ang mga truces, tulad ng mga digmaan, ay may presyo. At pinakamahalaga, nanatili silang isang pamilya. Si Janete, syempre, ay hindi na ibalik ang pera ng buo. Si Tamara, tulad ng hinulaang lahat, ay nawala sa beauty salon at pamumuhunan, ngunit hindi na hiniling ni Lian ang mga reparasyon. Ang mga 120,000 rubles ay isang halaga na walang tseke na maaaring masakop, sila ang presyo ng aralin na natutunan ng bawat isa sa kanila. Siya, ang mga karapatan ay hindi nanalo sa iyong tuhod, ngunit sa iyong mga paa, na may isang matatag na tinig at kamay na handa ng kumilos. Maxim, na ang isang asawa ay hindi isang tropeo na ipinaglalaban, ngunit isang kapareha na pumili sa kanya, at hindi anino ng kanyang ina. At si Janete, na ang isang anak na lalaki ay hindi isang extension ng kanyang sarili, ngunit ang isang tao na may sariling kalooban, na may kakayahang gumuhit ng kanyang sariling mga limitasyon. Nang mga taon na ang lumipas, ipinanganak si Anglika kasama ang malinaw na mga mata ng kanyang ama at katigasan ng kanyang ina, alam na ng kanyang biyenan ang mga patakaran ng laro. Hindi dahil sa takot, ngunit walang paggalang. Hindi sa pagsumite, ngunit sa labas ng pag-unawa. At si Elian, nang hawak ang kanyang anak na babae sa unahang pagkakataon, alam na siya ay mula pa sa simula. Minsan kailangan mong ipakita ang iyong mga ngipin upang igalang. At hindi ka nito ginagawang masamang tao. Ginagawang malakas ka nito. Isang tao na hindi nalilito ang kabaitan sa kahinaan o pag-ibig sa permissiveness. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, kung ano ang bumubuo, kung ano ang nagpoprotekta, ay hindi yumuko. Tumanggi siya. At ito ay ang paglaban na ito ay nagligtas hindi lamang sa kanyang kasal, ngunit ang hinaharap na ngayon ay ngumiti sa kanya,
nakabalot sa isang light blue na kumot.